nag-add-ons ako ng mga prutas, mga niyog, mga kasaba, sa mga saging, ng mga kitchen leftover, gano'n, no? So, mga gulay-gulay, so gano'n yan So, nakasave ako. So, ang okay naman ang production, hindi naman na, kasi na-address natin ang 100. Nakaabot yata tayo ng 120 grams per day. Okay? So, dapat ito sila ay 2.4 o 2 kilos and 400 grams sa 20 pirasong Rhode Island Red. So dapat 1.2 sa umaga, 1.2 din sa hapon. Nilagay ko 1 kilo sa umaga, 1 kilo sa hapon. 400 grams doon ko na kinuha sa mga add-ons ko. So medyo nakasave tayo na konti. So semi-organic to, no? So ayan. Ayun na, nandito na tayo sa stage na makikita na natin na gumagala na sila, maganda tingnan ng kulay. Ayan, no? Nangingitlog na pero konti pa. Hindi natin mahabol yung demand. So okay, no? May potential. Sa totoo lang may potential itong ganitong negosyo. Okay? Pero may pero. So sa ngayon, kung tutuusin, wala talagang tubo, wala talagang kita. Kasi kalain mo 17 piraso, 7 lang yung nangingitlog at hindi pa yan nangingitlog lahat. Every 3 days pa ako maka half tray. So ayan, no? So ganon ang nangyari, pero kaya, no? Kahit lang trabaho, kaya pa rin. So ganon, dumidiskarte na lang ng pagkain ng page dito. So ayun, ganon talaga. So ganito na tayo. So ating sa mga manonood, bago kayo pumasok nito, no, tips ko sa inyo, bago niyo pasukin itong klaseng negosyo ay handa kayo. Or hilig din nyo, no? Hilig. Handa kayo magtiis. Na uubusin yung pira nyo dito kasi ang page, lalo na page ngayon, mahal. Hindi naman to mangitlog pag mga prutas lang, no? Hindi to mangingitlog. So page, ayan, no? So maamo itong klaseng na Rhode Island Red, no? Hindi sila nag-aaway-away. Hindi katulad ng Luhuluano ay matatapang, mag-aaway-away. So ayan, naka-pre rin sila dito, naka-enclose. So ipapakita ko sa inyo yung aking ganong kalaki. So ito ay 120 meters. So hanggang dito yan, no? Ayan, no? So meron akong tanim dito na tanglad. Hanggang dyan yan, dyan sa may dyan, dito, itor ko kayo, ha. So 120 meters ito, no? Ayan. So nakagala sila, no? So ito ay naka-pre-rinse tawag. So ayan. So ayan, pinagbalatan ko ng niyog kanina lang. So dito ako, ito ay delikado pero nasasanay natin yata ako kasi pag yung paa natin dito ay siguradong tumba tayo dyan. So na ko na dyan, disgrasya na ako dyan, pero wala, kasi dapat ganyan para hindi makawala yung ating manok. So ayan. So dito wala na itong laman kasi akin tong gibain, sirain, no? Kasi na yan. So dito na din, no, medyo malaki dito sila makapagkain ng mga damuhan. So ayan, no? Okay.
So medyo malapad, no? 120 meters. 20 piraso na Rhode Island Red. So ganoon lang, no? So nandito na tayo. Natupad ang aking pangarap. Okay? So una maging happy tayo kung ano man ang ating na parating. Ako, kahit wala akong trabaho, tanggap ko naman na hindi na ako matanggap sa mga sa corporate world, no? Kasi medyo may edad na. Pero hindi pa naman ako umabot ng 40, no? I'm 37 years old. Hindi pa rin nakahanap kasi iwan ko sa panahon yata, iwan ko rin. Naghanap naman pero hindi pa rin nakahanap. Kasi marami ding nag-graduate na siguro hindi tayo priority na. May experience naman tayo mula sa financial services na negosyo. Sa financing. Okay, so therefore ang ating paano sa ating manonood ay kung pasukin nyo to, dapat handa kayo, hiling nyo to, may puhunan kayo, kasi hindi basta-basta, ito pabahay, puhunan na yan laking puhunan yan pangalawa, una-una pala itong lupa. O kung may lupa kang nakatiwangwang dyan, may pera ka, pabahay, ito nasa ito ay nasa 30,000, no? Indigenous lang nga lang yan dito kasi kawayan at saka kukulamber at nipa. So gasto ko nito nasa 30,000. Hindi pa kasama yung labor ko kasi ako pa yung gumagawa nito, no? Okay? So matagal na to, mga 2 years. 2 years na pala. Itong pabahay. Okay? So nilagyan ko din yung ng pakainan na plywood. So ayan mga pakainan. Dito mga ano nila. Ito sila mga itlog. So ayan. So okay, maging masaya tayo sa ano man ang ating narating ngayon kasi alam nyo kung ano man ang yung gustong papasukin na negosyo, dapat ay yung hilig nyo, no? Yung passion nyo. Kasi pag long term na negosyo talaga ay kailangan ng mataas yung PC mo, no? Yung pasensya. Hindi ka naboboard kasi hilig mo. Huwag kang magnegosyo pag hindi mo hilig. Kung pera lang yung nahanap mo, hindi. Kasi ito sa akin ngayon ay hindi naman talaga ako kumikita. Hindi ako kumikita sa ngayon. Pero nakikita ko na masaya ako ngayon dito sa aking narating o sa aking resulta. Dahil ngayong nakalipas na ilang weeks na walang nagkasakit. Kasi napaka-stress kaya pag may magkasakit na manok. Kasi pira yan kasi mula pag sisiw, mula itlog hanggang ngayon, no? Inaalagaan natin. So ayan, dito ang aking stress reliever, no? Stress reliever daw. Hindi naman talaga sa stress sa stress lang tayo sa financial kasi kulang yung financial natin, pero sa ibang bagay hindi naman tayo stress hindi katulad ng pagtatrabaho, napaka-stress mental, mental, physical at emotional, financial. Pero dito sa negosyo, ito sa akin ngayon ay financial lang, hindi mental. So ayan, so manood kayo, marami na akong vlog dito sa channel na to, kung anong mga matutunan nyo. Na una-una hanapin nyo ay yung gusto nyo na strain ng manok. Yung gusto nyo white leghorn, yung puti, pwede. Yung decalb,
yung heritage na ganito, Rhode Island Red, Bard Plymouth Rock, BPR, no, Bard Plymouth Rock na klase na manok. Black Astrolorp, marami ni. Strain na manok. So pili kayo anong gusto nyo. Pero isa lang masasabi ko niyan. Isa lang ang sure dyan, dapat na meron kayo. Hilig. Kasi puhunan, ay ngayon na-prove ko na nga kahit wala akong puhunan, pa konti-konti. Ilang years? No? 2 years na. So nandyan pa rin, lumalaban pa rin. So ganun yan So ayun, hindi pira yung, sa totoo lang, hindi pira talaga yung habol natin at magninegosyo. Una, hilig, yung pangarap mo na natupad, nakamit mo, no? Na prove mo sa inyong sarili na kaya mo pala. So ganun yan So napakaganda tingnan, no? So ayan. So, napakaganda tingnan yan. Ayan mga loads, mga ka-entry, no? So maganda sa mata, masakit sa bulsa. Pero ganun pa man tuloy. Kasi ito yung ating gusto no, na mangyari. Kasi dapat kilalanin natin ating sarili. Isa din yan sa requirement, no? Bago kayo pumasok sa isang negosyo dapat kilala nyo inyong sarili. No, na kahit walang kita ay tuloy pa rin. Tuloy pa rin ang takbo, So ganun yan Kung gusto nyong kitaan, magtatrabaho kayo sa corporate. Kasi kita doon earn income yun every 15-30. So may sahod. Babayaran kayo ng amo nyo. Pero dito sa negosyo, walang amo dito. Ikaw yung boss, ikaw yung amo. Dalawa lang din ang pupuntahan nito. Maaring malugi o maaring lumago. Pag malugi ito, so priceless din yung experience na-experience dito. Hindi mabayaran ng pera. Pag lumago to, so priceless pa rin yung experience. At may chance no? May chance tayo na mapaganda ang ating buhay dahil lumago nga di ba? So maganda sana tong may investor sana to, no? May maniniwala. Kasi itong 20 ito pwede na to pang material. So kukuha ng bibili ng incubator, mag-incubate ng itlog, mga 500 pieces first batch. So palagay natin ang mortality natin is 10% lang. So 500, may mga 400 plus. So maaring mapababa natin yung mortality kung tutok tayo o focus tayo sa ating pinasukan na negosyo. Ito sa ngayon hindi ito matawag na negosyo. Hilig lang. Kasi wala pa akong nakitang tubo nito, no? So ganun pa man, dahil nandito na tayo, ay tuloy pa rin, no? Dahil tayo lang may ganito, tayo lang angat tayo dahil may mga experience tayo na ganito. Pero kung manood kayo sa aking mga vlog ay magiging shortcut na gusto nyong ay ganito. So ang ano lang kasi dito yung essence ng ating negosyo ay yung hilig na ngayon ay nakita natin na mayroon ng nakikita tayo na mayroon ng gumagala na manok na ganitong mga kulay, yung feeling, no? Yun lang ang ating magninegosyo ka. Sample, ikaw ay nanay,
magninegosyo ka, gusto ka magnegosyo ng sari-sari store kasi yung pinaka madali kasi nasa bahay lang. Yung feeling na gusto mo na marami kang paninda na nakasabit. Yun eh. Yung feeling ganun eh, parang happy ka na. Pero pagdating pala, pag nakasabit lang at walang bumibili, pagdating ng mga ilang araw, linggo o buwan, kakainin mo yan kasi ma-expire yung mga paninda mo. Pag kinakain mo, hindi ka na makabalik kasi kinakain mo na. Hanggang maubos, hanggang malugi. Isang masakit na katotohanan yan sa sari-sari store. Kung ang location mo ay hindi applicable sa sari-sari store, maraming competition at nasa looban at hindi maganda yung ano mo, yung location. Okay? So, dyan lang muna mga lods, mga idol. So, subscribe naman po sa mga bago dyan. Like, follow my page, Ron Salanya sa Facebook at Entrepinoy TV sa YouTube. Salamat sa inyong panonood, sa walang sawang pakikinig sa aking mga tips. Hanggang sunod, Happy New Year sa ating lahat. I-upload na po to, pero next year na to makita live sa aking channel. Okay, so Happy New Year at prosperous 2024. God bless us all. Salamat sa panonood.